Hello guys, welcome to our channel, GGTV Tech. So, meron tayong may panibagong video about router. I-configure natin siya as access point connection para sa ating router. So, meron po ako dito, again, TP-Link router, WR8400N. So, the default gateway is, ulit natin is 192.168.0.1. Okay. So, ito po ang ating router. So, gagawin po natin siya as a access point. So, TP-Link Wireless N Router, WR840N. Gagawin natin siya as access point. So, paano yan gagawin natin? Pasukin muna natin. The password is admin. Okay, ito po yung ating router. Since pag inopen natin yan, yan po ang lalabas. So, i-click lang natin itong next. So, gagawin lang natin is, lalagay po natin dito is access point. Okay, i-click po natin siya, access point. So, ito po ang lalagay natin siya as 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ang ating password. So, in-next lang natin. So, dito po sa access point natin, ang nakalagay po dyan, yan lang, naka-smart IP, then DHCP server, wala, hindi natin mag-click yan. Then tayo dito sa next, then done natin, finish lang natin. So, hintayin natin mag-reboot. So, sa atin po is access point or router. Tingnan natin siya. So, kung nakikita nyo po dito, nag-iba na po yung pictures ng ating access point. So, kung makikita nyo dyan, operation mode natin is access point. So, kung makikita nyo, operation mode natin is access point. Yan. Operation natin, access point. Yan. Ibig sabihin, na-configure natin siya sa through access point. So, titingnan natin dito. DHCP. Ayan. So, dito po sa DHCP natin is tatanggalin natin ito. Kung halimbawa dito sa DHCP, kung gusto mong palitan yan, pwede. Pero leave lang natin siya. Okay, leave lang natin yan. So, ito po yung setup na natin. Ibig sabihin, naka-operational access point. So, anong pagkakaiba nito? Router and access points. So, ang function po nila is halos same lang po, dito po sa access point, konti lang po ang features niya. Samantalang po, pag router mode is madami po ang features ni TP-Link. So, try ko po ito, di-disconnect ko muna to kasi naka-wifi pa ang connection ko. So, yan po ang connection ko is naka-access point. So, titingnan natin siya kung mayroon siyang net. So, titingnan natin kung may internet po yan.
Yan. Status. Tingnan natin siya. Try natin mag disconnect. Disable natin, tapos enable. So, magbibigay na siya ng internet. So, ayan po. Ibig sabihin, mayroon na po siyang internet connection. Okay? So, dito po sa default gateway niya, 192.168.0.1, hindi na po natin siya mapapasok kasi naka-access point mode na tayo. So, yun po, yun lang po ang pag-configure natin as access point mode. Pero kung router mode po siya, is pwede natin siya mapasok. Pero dito, hindi na natin siya mapasok kasi yung default gateway niya, kumuha na po siya ng default gateway doon na sa isang router mismo or galing sa ISP mismo. Kaya hindi na natin yan mapasok. So, kung titingnan natin siya, meron na yan na internet. Ayan. Makikita natin, mayroon na siyang net. Ayan. Sabihin, may net na pong pumapasok sa kanya. So, ito po ang connection natin as iyan po, connection natin para sa access point. Okay? So, I hope may natutunan ka kahit konti especially sa mga baguhan. Pero yung mga dating mga marunong sa IT, alam na nila yan. At least, sa mga baguhan, ma-configure nila kung paano i-configure yung access point. Okay, see you guys for my next video. Please like and subscribe in my YouTube channel.